Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta po kayong lahat? So, by the way guys, sa mga interested pala, no? Sa mga bago pa lang sa channel natin, sa mga interested po um, sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng Facebook ko sa ating pong description box below. Or pwede nyo ako guys i-direct message na lang po. Jade Tarot or Jade Diaries, isa lang yan. Message na lang ako guys, okay? So, sige, start na tayo na kung kanino ba tong love reading itong masasagap natin ngayon. Okay. Oops. Actually guys, pure yung intention sa'yo ng person mo, no? Kasi Page of Cups to. Okay, ibig sabihin, nandun sa point na gusto ka naman talaga niya, pero I think iniisip niya kasi mukhang may conflict sa'yo, kaya parang may pag-move on, or pwedeng ikaw to. Nakita mo kung ano yung conflict ng person mo, kaya hanggat maaga, pwedeng kinontra mo na yung emosyon mo sa kanya. Okay? Kumbaga, medyo naging distant ka din sa taong to. Pero, pili ko kasi guys, nag-uusap pa rin kayo. Or pwedeng magkarelasyon pa rin kayo. Pero mas ramdam mo ngayon na nagsiset ka ng boundaries dun sa connection yung dalawa. Okay, mas nakikita kita na someone na hindi mo masyado ina-attach yung sarili mo sa kanya. Okay, and I think medyo nagpapaka-busy ka din. Pero okay to, no? Okay yung nakikita kong emosyon niya sa inyo. Siguro doubt ka kasi ano ba talaga intention niya sa inyo. Ang nakikita ko lang talaga dito guys, fear talaga yung nararamdaman niya sa inyo. Mahal ka talaga nitong taong to. Siguro once na magpakita talaga siya ng effort or siguro kailangan talaga action. Baka maniwala ka, ganon. Hindi ka kasi maniniwala sa sinasabi niya lang. Pero ito guys, hindi naman siguro siya yung tipo ng tao na talagang pinapangako niya or parang paasahin ka niya sa salita eh. Kasi talagang meron siya guys, action. Yun lang, pwedeng hindi ka lang masyadong ma-attach kasi parang hindi showy itong person mo. Okay? Sige, tignan pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. King of Swords. Okay, so yun nga guys, medyo stricta yung partner mo. Hindi talaga siya guys mahiling magbitiw ng pangako, hindi kanya guys pangangakuan, or hindi siguro talaga siya guys palasalita, no? Parang tahimik lang tong person mo eh. So, okay naman guys yung nakikita ko dito. So far, yun nga lang, medyo nagiging palaisipan siguro sa'yo itong person mo. And nandun din naman yung takot kahit medyo distant yung emosyon mo sa kanya. Nandun yung takot mo siguro na kahit papano, takot kang mawala tong partner mo. Ayusin lang natin guys, medyo tabingi. Okay. So, again guys, yung nakikita ko dito, medyo kalmado eh. Kalmado talaga yung relasyon nyo. Like, hindi mo talaga siya makikitaan na parang mahal ka ba niya. Walang masyadong malalim na connection. Hindi ganun kalalim yung nararamdaman mo sa kanya. Pero siya kasi guys, meron siyang malalim na nararamdaman sa inyo. Okay, mahal ka talaga nitong taong to. Ang problema lang, hindi lang talaga siya guys showy, no? Ikaw naman ang nakikita ko sobrang ma-effort ka. Nakikita kita na someone na parang ikaw lang din yung nagpaparamdam sa kanya na nag-e-effort or nagmamahal. Parang ikaw lang siguro nagtagal sa kanya. Kasi isipin mo guys, hindi showy yung partner mo. So walang nagtatagal sa ganung klase ng ugali niya na mabait naman. Pero syempre ano bang gusto ng isang partner? Yung alagaan, di ba? Mamahalin, yung may yung ipaparamdam naman guys na may sweet doon sa connection.
Pero hindi niya siguro guys ma-feel talaga dun sa taong yun. O hindi mo ma-feel doon sa person mo yun. Okay? So, again guys, takot itong person mo na mawala ka. Hindi talaga siya guys, showy. Sa totoo lang. Pero, mahal ka nito eh. Hindi rin naman siya guys cheater. So, pinapakita sa akin dyan. Okay, so again, check pa natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong King of Cups. Okay, so guys, yung nakikita ko dito, ayan, may nakikita kasi ako dito na yung frustration mo doon sa past person mo or sa dati mong minahal is inaalay mo kasi pwedeng nakita mo kung ano yung kulang sa iyo na parang kulang ako ng ganito, hindi mo ganito yung pinakita mo sa partner mo kaya parang ginagawa mo dito sa bago, no? Or gagawin mo siya. Pero again guys, yung iba dito na parang napilitan lang kayo na pumasok doon sa relationship. Though mahal mo naman, pero hindi kasi guys ganun kalalim yung nakikita kong emosyon. Kasi may ibang person talaga dito na talagang totoong mahal mo. Okay, may person talaga dito na totoong mahal mo and nakikita ko na possible na babalik sa'yo tong taong to. Okay? So, yung iba dito guys, kung meron kang ka-talking stage or pwedeng karelasyon mo na yan guys, pwedeng inaaral mo pa eh. Hindi ganun kalalim yung nararamdaman mo sa kanya. Siguro, pwedeng, parang na-tempt or baka baka may nag-bridge para dito sa inyong dalawa. May nagtulay, no? So, pwede pa kasi guys talaga itong maghiwalay kasi hindi siya guys ganun kalalim. Lalo na kung nasa malayo kasi the wheel of fortune, pwedeng LDR kayo ng person na yan. Hindi kayo ganun nagbi-build ng solid na connection, okay? May mga plano, yes, ganun yung pinapakita sa akin, pero hindi ko kasi siya guys nakikita na parang solid yung pwedeng maging connection nyo talaga. Tignan pa natin. Additional message. Additional message. Okay, ulitin pa natin kasi dalawa yung lumabas na card. Kanina po itong love reading. So again guys may may babalik talaga. Pwede maguluhan ka rito kasi yung pinapakita sa akin ay 'di ba may new person. Pero kasi guys, may kanya-kanya kayong ginagawa. Hindi na ganon, ikaw ganon nag-e-effort. Kasi nakikita mo naman na parang walang saysay eh. Na parang ikaw lang yung nag-e-effort, ikaw lang yung magpaparamdam na mahal mo tong taong to, pero hindi mo kasi nakikita o hindi mo siya makikitaan na parang baka may future ka ba? May plano ba siya? Baka may pagka-mama's boy, mama's girl, medyo attached pa sa pamilya niya. Ganon. So, guys, again, dalawang tao siya. Eto, meron kang pinanghahawakan ngayon. Pwedeng karelasyon mo or ka-talking stage mo to, pero meron ditong someone na I think hindi naging ganon kaayos yung naging connection nyo sa past. Pwede may mga issue, may mga selos, pwedeng may ibang taong na involved, pwedeng may cheating, micro-cheating, or kung anumang klaseng cheating yan. Pwede naman guys na napagdudahan lang, napagbintangan. Mas nakikita ko kasi guys na naging solid yung relationship mo doon. Medyo masakit lang talaga yung kinahinatnan nyo. Pero guys, mahal ka nun. Minahal ka nito. And I think, ayan, mag-offer pa rin siya guys ng cup of love sa'yo. Okay? Baliktad nga tong yung card no. Kung mapapansin nyo guys sa original na tarot card, etong 3 cups yun nandito. Tapos itong single na cups, nandito yan. Tapos siya nakatingin sa 3 cups. Pero dito kasi, mas ginrab niya yung isang cup lang. So again, mas nag-focus ka dun sa sa bago na alam mo sa sarili mo na hindi ka sasaktan. Okay? Na alam mo sa sarili mo na parang new beginning yung pwede mong maranasan dito sa taong to. Pero yun na nga,
Hindi kasi siya guys ganun ka-solid eh, yung pinapakita sa akin. Hindi siya magiging solid dito sa new person or nakakausap mo. Okay? Hindi ko nakikita na parang magiging malalim yung pagmamahal mo sa taong yan. Though, yes, pwedeng may mga challenge, no, kung bakit parang pwedeng matitrigger ka, masasabi mo sa sarili mo na mahal mo naman talaga. Pero, makaka-move on ka eh. Once na maka-move on ka sa taong yan, talagang maiisip mo sa sarili mo na, ano ba nagustuhan mo doon? Oo. So, again, tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Justice. Ayan. Meron kayong unfinished business ng past person, guys, no? Pwede engage na kayo or kasal kayo. Basta may naudlot, no? And yung pinapakita sa akin, guys, magkukontinue talaga siya. Magre-reconnect ulit yung ano nyo, yung energy nyo, magre-reconnect ulit kayo na tong taong to. Sabihin na natin guys na baka may mga naiinis, may mga nagagalit dito, okay? So kung di nyo naman na guys gustong balikan, baka hindi mo reading to. Okay, kasi yung nakikita ko dito, parang malakas yung energy na hoping pa talaga do sa person. Hoping pa talaga sa past person. Hindi pong kahit naging masama sa inyo, kahit hindi naging ganun kabuti yung ginawa sa inyo, guys. Mas may isip mo pa rin talaga yung effort eh. Kung paano niya, guys, hinandle yung family nyo, kung paano niya inalagaan yung mga anak nyo, kung may anak kayo, kung paano kanya inalagaan, kung paano kanya inasikaso. Sobrang kabaligtaran talaga ng person na pinili mo ngayon. Okay? Kasi yung person na kasama mo ngayon, mas ikaw yung mag-e-effort. Okay? Though, yes, walang cheating, pero walang emotional intelligence ba ang tawag doon? Oo, parang hindi ka ramdam, hindi niya ramdam kung ano yung gusto mo, hindi ka niya nakakabisado, hindi niya kabisado yung ugali mo, hindi ka gaya nung past person na kahit sabihin na natin na masakit yung ginawa sa inyo or nagkasakitan kayo, hindi naging maganda yung ending nyo. Pero, parang siya yung nakakagets sa inyo. Okay? Gets niya kung ano yung tumatakbo sa isip mo, ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo. Parang basang-basa ka na tong taong to. So, again, tignan pa natin. Additional message. Okay. Meron tayong Ace of Pentacles. Wow. Tignan mo, yung past person may give and take. Tas, meron ka talagang nakukuhang justice. Okay, and nakikita ko naman kahit ganun siya. Hindi naging maganda yung hiwalayan nyo. Baka naman kasi iba sa inyo biglang nawalan ng connection. Biglang nawalan ng communication or pwedeng feeling nyo nagsisinungaling sa inyo. Basta parang hindi, baka masyado pa kayong bata that time. Kaya may mga bagay na parang hindi nyo pa nauunawaan sa isa't isa. Okay? So, yun nakikita ko naman dito guys, kahit mahirap yung person mo, kahit hindi ganun kaganda yung source of income niya, ginagawa niya talaga ng paraan para makasurvive kayo. Okay, I think good provider naman tong person na to. Sobrang madiskarte naman siya sa pinapakita sa akin dito guys, no? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong okay. So guys, ito naman kasi talagang may give and take. Okay, though hindi naman natin guys gusto na parang ikumpara, pero kasi makukumpara mo talaga yung energy. Tingnan mo naman yung energy rito. Ito kasi security yung ibibigay sa'yo eh. I think hindi lang talaga kayo nagkaintindihan, nagkaroon kayo ng malalim na hindi magandang ugnayan, or pwedeng yung naging conflict is
sa family. Pero yung malinaw kasi guys na pinapakita sa akin guys, misunderstanding. Hindi talaga siya guys malinaw kung ano talaga yung pinagtalunan. Kung selos, sobrang basic lang. Kasi mas malinaw pa rin yung pinapakita sa akin dito na mas may justice doon. And kahit pa paano, binibigay niya yung security, ini-spoiled ganitong taong to. Okay, so tignan pa natin. Okay. Tapos parang may mga pangarap na talaga kayo, as in ano na talaga siya 'no, naplano niyo na talaga kung ano yung mga plano niyo sa magiging future niyong dalawa. Kumbaga pinag-uusapan niyo talaga kung ano yung plano niyo, yun nga lang, hindi lang talaga siya guys ano, naisakatuparan kasi nagkaroon ng ending sa relasyon niyo. And I think puwedeng matagal na rin yung hiwalayan, puwedeng taon na, 4 years, 5 years, or 1 year. Hindi ko kasi siya guys masabi na months lang basta matagal na 'tong hiwalayan na 'to. Ta's puwedeng yung iba sa inyo hindi na kayo nag-e-expect na magbabalikan pa kasi, inisip niyo baka may karelasyon na 'yan, may asawa na 'yan, pero guys talagang may twist yung pinapakita sa'kin dito. Oo, babalik at babalik siya kahit anong mangyari kasi itong taong 'to soulmate mo 'to. Okay, meron lang kayo guys unfinished business. Kung bakit parang karmic mo siya. Kumbaga mararamdaman mo naman Paano malalaman kung karmic mo yung isang tao? Hindi pong kakasimula pa lang ng relasyon niyo pero parang ang dami ng struggle, 'di ba? Okay, so check pa natin. Check pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Wands. Okay, so guys, ito yung 8 of Wands kasi is more on communication, travel. So, pwede kasi guys na siya mismo yung mag-i-insist ng communication. Siya mismo yung mangungulit, no? Magta-travel pa yan, no? Papunta sa inyo. Ano ba to? Magbabike? Magmumotor? Basta sobrang simple lang. Hindi pong pag nakita mo, parang nakakaawa. Siguro grabe talaga yung naging struggle ng taong yon. Kahit naman siguro nung nag-uumpisa pa lang kayo, kahit wala naman siya kayang patunayan, pero kahit pa paano tinatry niya guys, maging good provider. Okay? And again guys, ayan, once na makipag-communicate talaga sa itong taong to, tuloy-tuloy na to, ang kulit nito. And may effort talaga siya na gagawin. Parang this time sigurado na siya. Desidido na siya this time. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong 2 of Swords. Okay, so yun nga lang medyo nag-aalangan siya kasi hindi niya alam kung paano kanya i-force ulit. Ba kasi hindi ka nakatulad ng dati. Dati kasi sobrang simple mo lang and nakikita kanya na someone na syempre taon na rin yung lumipas, no? Baka mataas na yung standard mo. May mga ganon. May mga ganung senaryo ko nakikita dyan, guys. And iniisip niya baka kayo mag-alangan lalo na kung may karelasyon ka na or may iba ka ng kausap. Pwedeng aware siya, no? So, darating yung panahon na pwede itong taong to kung may karelasyon to, hiwalayan niya talaga yon. Or pwedeng yung etong karelasyon niya yung naging reason kung bakit din, guys, hindi na kayo nag-work. Okay? Pero I think ikaw, nakikita kita na parang hindi lang itong person na kadil mo ngayon, yung parang naging person mo talaga. I think marami kang kinilala talaga, pero wala talaga sa kanila yung maipapantay mo talaga dito sa partner mo o sa past person talaga. Kasi parang talaga kayo guys, as in compatible. Iisa lang talaga yung path yung dalawa. Nagbe-blend talaga ng maganda yung relationship nyo. As in, kaya kanyang sabayan. Siguro ito ay opposite sign. Oo, yan. Kung ano yung zodiac sign mo, guys, check mo sa sa Google ano yung opposite sign mo. Okay, kasi parang kabaligtaran mo siya, yung tipong
Yung hindi mo alam sa sarili mo, alam niya eh. Okay? Yung akala mo kilala mo na yung sarili mo, hindi pa. Baka mas kilala ka pa ng ibang tao, baka mas kilala ka pa nitong taong to kaysa kilala mo yung sarili mo. Akala mo lang kilala mo yung sarili mo pero hindi pala talaga. So, yun. Ganun yung nakikita ko dyan. Okay? So, check pa natin ha. Additional message. Kanino po itong love reading? O, diba? Palayain mo na yung sarili mo, guys. Palayain mo na yung sarili mo kung talagang napipilitan ka lang dito. Kung talagang ikaw ay medyo, hindi na nagiging kampante doon sa karelasyon mo talaga. Okay? Palayain mo yung sarili mo. Kasi, pag hindi talaga para sa yung isang tao, guys, magkakaroon talaga ng problema. Pero kung para talaga sa yan, mismo si universe ang gagalaw. Sinasabi lang dito na, ayan, this situation is calling for you to have faith. Magtiwala ka lang. Kasi duda ka eh. Nagkaroon ka na ng matinding, trust issue. Dahil din syempre sa trauma mo dun sa past person. Okay, kung masakit talaga yung ginawa niya sa inyo. So again, meron tayong release your ex. Diba? Actually hanggang ngayon, nakikita kita na parang hindi mo pa rin talaga totally makalimutan yan. O kasi nandun sa point na tinatry mong i-release, tinatry mong kalimutan. Pero I think naalala mo pa rin. Tignan natin ha. Meron tayong chemistry, mas may chemistry pa kayo nito. Lalo na kung may mga anak kayo, guys, no? Pwedeng isa yun sa mga nagiging connection nyo talaga. Yung mga anak, no? Okay? Like what I said, pwede kasi na ikaw, pwede ka pang bumalik kasi inisip mo, may anak naman kami nito. So, at least walang judgment. Hindi mo kailangan ipakisama yung mga anak mo sa bago. Kasi nang mahirap, guys, pagka solo parent eh. Yung ipapakisama mo yung anak mo dun sa pipiliin mong maging partner sa future. Pero kung maayos naman, guys, sabihin na natin case na masama sa yung ex mo, pero mabuti naman siya sa mga anak mo. Diba? Hindi mo natitignan yung sarili mo eh. Titignan mo na rito kung ano yung makakabuti para sa mga anak mo. Okay, so guys, meron tayong worth waiting for. So, huwag ka daw magmadali. Mag-antay ka lang. Ayan. Kasi as in worth it daw itong pag-aantay na to. Okay? So, tingnan natin guys yung energy ng person mo ha. Ano yung nararamdaman niya? Nararamdaman ng person mo. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Meron tayong, ayan o, 7 of Cups. So, ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Actually, iniisip niya rito na baka hindi mo na siya kilala, hindi mo na siya tanawin, no? Kasi marami ka nang mas pinaprioritize. And syempre, marami nang nagbago, marami nang nangyari sa taon na naghiwalay kayo. Pwedeng may nagbago na sa'yo, ano yung gusto mong pagkain, ano yung favorite color mo, lifestyle mo, ano yung favorite books, movie mo. Ganun may nagbago na rin, no? And hindi niya na rin guys aral eh. Malakas ang energy ng Virgo dito, sobrang ina-analyze niya talaga, no? And yung pinapakita sa akin dyan guys, pwedeng nandun na rin talaga kayo sa point na, or I mean siya, nandun na rin talaga siya sa point na parang kung sakaling kakausapin ka niya, dapat at least meron man lang siyang ma-open up sa'yo na gusto mo pa rin yung bagay na yun. Kasi pwedeng may nagbago na sa'yo eh. So yun. And pwedeng baka mas masakit ka na magsalita ngayon. Baka ka na magsalita ngayon. Paano ba? Parang pwede mo siya pagsalitaan ng masakit. Hindi ka gaya dati na parang soft-hearted ka lang, tahimik ka lang. Okay, and baka hindi mo siya papasukin sa buhay mo, no? Meron tayong, ayan, no? Kasi baka mas maganda ka na ngayon, mas gwapo ka na ngayon.
So, yan yung nakikita ko dyan. Nararamdaman niya sa inyo, guys. Puro tumatakbo sa isip niya. Yung puro what if niya. Okay, ano yung tingin niya sa inyo ngayon? Meron tayong Knight of Wands. Okay, so guys, yung Knight of Wands kasi, passionate, no? Pag sinabing passionate, ano pa rin siya sa inyo, guys? As in, parang attracted pa rin. Nandun pa rin talaga yung love. Okay? Meron pa rin talaga siyang malalim na emosyon. And siguro, parang nadidistract eh. Hindi siya makapag-focus oh. Hindi siya makapag-focus ngayon sa inyo or kung paano kanya kausapin. Parang nawawala siya dun sa sa gusto niya sabihin. Oo. And especially family mo, yun na nga guys. Pwede kasing hindi na gusto ng family mo, no? Or pwedeng ito na yung makakalaban niya, yung family mo. So, iniisip niya kung tatanggapin pa ba, mahalin pa ba siya. So, siguro, yun sa inyo, iniisip mo rito na parang, wag na sa akin kasi ako pinatawad na kita. Pero syempre, kung meron man siya guys, hinga ng tawad, siguro yung pamilya nyo na mas nasaktan kasi nasaktan ka. Okay, no? Kasi parang wala ka nang matigas na tinapay sa kanya. Siguro pinatawad mo na siya and kabisado ka na tong taong to. Okay, so kung paano kanya nakikita, totoo lang guys, nababaitan talaga siya sa inyo. Ganon. And sobrang thankful siya kasi pinatawad mo siya. Or pinatawad mo siya kasi hindi na ganon kabigat eh. Pagkausap ka niya or kung kakausapin ka niya, ramdam niya. Kung nakakausap mo na tong taong to, guys, kasi nandito na sa isip niya eh. Nandito na sa isip niya yung Queen of Cups oh. Parang ang gaan na sa pakiramdam. Okay? So, ramdam niya na parang pinatawad na siguro itong taong to. Kasi parang hindi na hindi na medyo maano sa iyo eh. Parang hindi ka na nasasaktan. So, kasi guys, ito ha, pag hindi ka na nasasaktan sa isang tao, ibig sabihin naka-move on ka na. Pero hindi ibig sabihin na pinatawad mo or choice mo. Kasi ang pagpapatawad guys, hindi mo naman talaga yan hindi mo naman yan talaga dapat hilingin sa sarili mo. Kusa mo na yung mararamdaman, lalo na pag naka-move on ka na sa taong yon. Oo, pag naka-move on ka na, wala na yan, guys. Sa totoo lang, no? Ano yung magiging action niya? Yan, no? Six of Cups. Magiging bagong tao kahit lumang tao na siya. Parang ipaparamdam niya sa inyo na bagong tao na siya ngayon. Okay, meron tayo, guys. Okay, Nine of Pentacles stability to. So, I think feeling niya, guys, gusto niyang makatulong sa inyo. Especially sa stability mo. Pero, syempre, parang ang kailangan niya rito, tulong mo din para matulungan kayo. Hindi ko yung nakikita niyang someone na pwedeng tumulong sa kanya. Okay, Temperance, mukhang nagkakasakit tong taong to. Para kasi hindi healthy yung lifestyle niya. Oo. So, ayun yung magiging action niya, guys. Kakausapin ka pa rin ito. Ipo-forso ka talaga, guys. Ayan, no? Meron na kasi dito, guys, parang, piling ko magbabalikan talaga kayo. Kasi dito pa yung the sun. Ayan. Tapos, nandito pa, guys, yung Six of Cups, no? Pag sinabi kasi yung Six of Cups, parang, siya nagtutulungan na talaga kayo. Oh. May mga plano na talaga kayo. Okay? So, tignan natin, ha? Message niya. The future. I daydream about our future together, going on adventures and growing old with you. So, guys, yung nakikita ko dito, nakapokus siya sa magiging future niyo talaga. And nakikita ko sa person mo, guys, ikaw na yung gusto niya makasama eh. I think kung may naudlot talaga sa past, nagre-reconnect talaga siya. And mismong si universe ang nag-a-adya niyan, guys. Hindi dahil parang kailangan. Oo. Nagre-reconnect kayo kasi yun yung nakatadhana. Okay. So, again, meron tayong feeling loss. Ayan, no? Actually, nung naghiwalay kayo, guys, sabihin natin taon talaga, sabihin natin 5 years, 4 years, or kung ilang taon. Sa taon na hindi kanya, guys, nakakausap, nakakasama, parang, ayan, no, nawawala siya sa sarili niya, parang, feeling niya naliligaw na siya. Okay. Naliligaw na siya ng landas. Sobrang napapariwara. Kasi pinili niya tong landas na to. My dreams. I've been dreaming about you. In my dreams, you are so free and in love. Wish I could stay there forever. Diba? Kasi masyadong komplikado kung anong sitwasyon meron kayo. Especially kung may partner ka na ngayon. Kung may ka-talking stage ka na ngayon. And parang ganun din siya. So, ini-imagine niya pa rin, what if kung ikaw pa rin?
baka mas maganda sana yung nangyari, no? Okay? Tignan pa natin. Meron tayong, I wish I could take back my words. Meron tayong, I look for you everywhere. So, yun yung sinasabi dito, guys, no? May mga masasakit siyang nasabi sa inyo na gusto niyang balikan na sana hindi niya sinabi. Then, I think, matagal kang papalit-palit din siguro, guys, sa social media or nagtatago. Okay, mahirap din siguro ikaw hanapin kasi parang nanap ka daw niya, oh. Message niya, I'm grateful for the spiritual lesson. So, grabe yung naging lesson niya, guys. Spiritual, ibig sabihin, hindi man, guys, ikaw nakapag-advise or wala ka man, guys, words of wisdom na binigay sa taong to, guys. Pero iba kasi yung spiritual na pinaramdam mo sa kanya, lalo na nung nag-end kayo. Zodiac sign niya, guys, meron tayong Libra, Aquarius, Cancer, and Scorpio. What else? Capricorn, Pisces, Aquarius, Libra, Taurus, and Gemini energy. Okay. Tignan natin. Sa side mo naman, nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong collaboration, di ba? Ibig sabihin, kahit ganon, iniisip mo pa rin itong taong to na naging maayos naman, kahit paano yung naging pagsasama nyo. Naging maayos naman siya sa inyo. Yun nga lang, guys, pwedeng sa pagtatagpo nyo ngayon, parang hindi mo na siya makikilala na parang may nagbago talaga siya sa kanya. Actually, guys, walang nagbago. Yun talaga yung ugali niya. Hindi mo lang talaga siya, guys, napansin kasi mahal na mahal mo siya noon. At tanggap mo yung flows niya, no? Tanggap mo kung ano mang meron sa kanya. Good man yan or bad man yan. Wala ka nakikitang mali kasi mahal mo. Pero ngayon kasi, guys, mas makikita mo na kasi hindi na ganun kalalim yung emosyon mo. Okay? And pag-iisipan mo tong taong to na baka tirahan ka or gamitin ka kasi baka mas maayos ka na at mas lugmok siya. Pwedeng ganun eh. Pero since mangingibabaw sa inyo, guys, yung pagiging magulang, iisipin mo rin na baka mas worth it nga na ayusin na nga lang. Okay? So, check pa natin. Pero I think nasa decision mo pa rin yan. Pero kung hindi mo naman, guys, maiisip na makipag-ayos, I think hindi ikaw to nasasagap ko. Kasi nasasagap ko dito parang hindi ka naman para ma-pressure na balikan tong taon to. Hindi ko nakikitang na-attach ka sa kanya. Pero siguro, sumasagi sa isip mo. Kasi nga, may nagko-connect. Okay. So, ano yung dapat mong gawin? Wish fulfillment to. May mga bata. Ibigay mo kung ano yung gusto ng mga anak mo. Ano yung nararapat para sa kanila? Ano ba yung deserve nila? Ikaw yung nakakaalam kasi ikaw yung magulang. Okay? Meron tayong the star. Naging guys, kung wala naman kayong anak, pwedeng ibigay mo yung deserve mo as long as na-heal yung inner child mo. Okay, and ito naman guys, parang hindi ka nakokontento or hindi ka nakontento or hindi ka nasanay sa buhay na kaya niyang ibigay sa inyo ngayon. Kasi kinaya mo na yung buhay mo ngayon eh. Okay, so zodiac sign mo. Meron tayong Aries, Cancer, Aquarius, and Gemini. Meron tayong Pisces, Libra, Sagittarius, Capricorn, and Leo, Taurus energy. So again guys, ito lang po yung daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.